Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon po ay mag-i-interview tayo ng mag-asawa upang mabahagi sa atin ang kanilang pananaw tungkol sa kahalagahan ng sakramento ng kasal sa buhay mag-asawa. Ang napili ko pong kapanayamin ay ang aking hipat at bayaw na sina Ginoong Jason Antonio at ang kanyang mabuting mabahay na si Ginang Cristina Antonio. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung kailan kayo ikinasal sa simbahan? Kinasal kami noong December 22, 2015. Yan, special yung date na yan, yung 12, 22, 15. Siyempre, dahil 12, kasi 12 years kaming magkarelasyon bago kami may nag-decide na magpakasal. Then, 22 is our date. Kung kailan niya ako sinagot. Tapos 2015 nung kinasal kami. So, yun yung date ng kasal namin. Saan po kayo kinasal? So, kinasal kami sa San Jose de Navotas Parish Church. Yan, located dito sa Navotas City din. Ilang taon na kayo nagsasama bilang mag-asawa? Ilan taon na ba? Ilan taon na ba? So, 2015 2015 na na-decide kami mag-settle down. So, ano na ngayon? 2024. Oh, So, 9 9 years. 9 years na 9 kami. years. So, next year, 2025. So, yun. 10 years na. 10 years Ayun, na. yun. So, at least, nakaabot din sa 10 years. Wow, ang tagal na pa rin pala kayo mag-asawa. Tamang-tama po pala na kayo ang napili kong kapanaywin ngayon. Ano po bang pagkakaunawa ninyo tungkol sa sakramento ng kasal? Yun. For us, ang sakramento ng kasal kasi is ceremony. Yan isang special or mahalagang panahon para sa nagsasama or sa magkarelasyon na magdesisyon na magpakasal sa simbahan. So, para to bind themselves in a promise together with our God. Siyempre kung before kasi na magkarelasyon lang kami na boyfriend and girlfriend, so ang nagko-connect sa amin nun is yung love namin para sa isa't isa. Pero once we decided na yun, na mag-settle down through marriage, siyempre yung sakramento ng kasal, hindi na kami dalawa lang yun. So kasama na or in between sa aming pagsasama is yung guidance ng ating Panginoon, siyempre. Yun yung pinaka-importante dun sa sakramento ng kasal na yun, once we decided, so hindi lang kami dalawa. So kasama na namin yung Panginoon natin na nag-guide sa amin sa bawat decision making na ginagawa namin. Yan. Paano pinapanatili ng biyaya ng sakramento ng kasal ang inyong buhay mag-asawa? So, pinapanatili dahil unang-una, pagka talagang kinasal kayo, naniniwala kami talagang yung blessed and yung guidance and yung syempre yung talagang yung talagang ginagabayan talaga kami naniniwala kami na ginagabayan kami ng Panginoon sa bawat pamumuhay namin, sa aming mga decision making sa bilang mag-asawa. Siyempre, pinapaalala din sa amin ito kung paano kami ulit babalik sa simula. Ibig sabihin, every moment hindi naman laging okay yung pagsasama namin. Mayroong mga ups and downs din. Pero siyempre, pagka dumadating kami sa ganung mga point ng buhay namin, binabalikan lang din namin yung araw na nag-decide kami siyempre na magpakasal. Siyempre, all things naman nadadaan sa dasal. Then, huwag namin kakalimutan, basta nandiyan ng Panginoon namin para i-guide kami. So, yun yung importante naman sa amin. Bakit mahalaga ang pagdalo sa misa tuwing linggo sa inyong relasyon bilang mag-asawa? Bakit?
naniniwala kasi kami na mas pinagtitibay nito yung pagsasama niyo bilang mag-asawa. Yun, tsaka yung yung every Sunday na pupunta kami sa simbahan or at atin kami ng misa, is a way ng pagre-report namin sa kay Lord. Yun yung araw, yung parang siyempre isang oras lang din naman yung yung ibinibigay natin. So siyempre, iba na rin yung pupunta tayo dun sa tahanan ng Panginoon. At doon magkasama kami nga harap sa Kanya at magdadasal. At nagbibigay sa amin ng ng refreshment sa pag-iisip namin, sa mga decision making namin na i-guide kami. So, syempre, pag pumupunta kami sa simbahan, ayan, nare-refresh lahat ng mga maling na gagawa namin, di ba? Yung mga decision namin na medyo nagkakamali kami. So, pagka nasimbahan kami, ma-attend kami ng misa. So, nare-refresh yung namin, yung mga isip namin. Ano ang masasabi o maipapayo ninyo sa mga taong nag-iisip o magbalak ng pakasal sa simbahan pagdating ng panahon? So, yung So, maipapayo yun lamang namin, po. yung maipapayo namin sa kanila, siguro is pumili sila ng tao talaga na dadalhin sila doon sa mas tamang daan papunta sa Panginoon natin. Hindi lang basta dahil lang nagkamali or nakompromiso na yung sitwasyon, like yung nabuntis or dahil or nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi inaasahan, tapos tsaka lang kayo magde-decide na magpakasal. Hindi ganoon. Para sa amin, ang payo ko sa inyo, or payo namin sa inyo is look for the person muna na dadalhin kayo dun sa tama, di ba? Sa tama. And then yung parehas kayo na naniniwala na talagang ibe-bless kayo ng Panginoon through marriage and dun sa pagdidesisyon nyo na sa sakramento ng kasal. Yun yung pinaka the best na pwedeng maipayo namin sa inyo. So, yun lamang po at dito na po nagtatapos ang ating panayam. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aking kapanayam. At sa lahat ng mga kaisipan na inyong naibahagi sa amin ngayong araw na ito. Naway pagpalain palalo ng Panginoon ang inyong pagsasama. Salamat. Thank you.